Nagbago na ang mundo, isinakripisyo ng China ang Iran at malaki ang panalo ni Trump sa Hormuz. Pumasok na sa bagong yugto ang tensyon sa Golpo at matindi na ngayon ang mensahe. Ngayong Huwebes, ika-16 ng Abril, 2026, hindi lang panganib ng militar ang sentro ng krisis, kundi pati ang pagsakal sa ekonomiya ng Iran. Ang pinakamalakas na palatandaan ng pagbabagong ito ay lumitaw sa asal mismo ng China. Ang China ay bumibili ng mahigit 80% ng langis na iniluluwas ng Iran. Kapag natigil ang daloy na ito, agad natatamaan ng Teheran. Sabi ng mga analistang nakausap ng Reuters, posibleng mapigil ng paghara na ito ang halos 2 milyong bariles kada araw na dapat papunta sa merkado ng China. Kahit sa pinakapositibong pagtataya, limitado pa rin ang kakayahan ng Iran. Kung hindi makapag-export, mapipilit ang ilagay ng rehimen ang langis sa imbakan. Kapag napuno ito, bababa na ang produksyon. Sa madaling salita, kapag walang labas sa dagat, nauubusan ng pondo ang rehimen. Ito ang dahilan kaya pinipili ng China ang tamang panig. Malinaw ito. Ginawang operasyon ng Estados Unidos ang sigalot sa Hormuz para maputol ang langis ng Iran, ma-isolate ang Teheran at pilitin silang pumili, umatras o maubos agad. Sino ang nasa sentro nito? Sa isang panig si Donald Trump at ang pamahalaang Amerika. Sa kabila, ang rehimen ng Iran na sinubukang gawing panangga ng presyon ang Strait of Hormuz. At sa likuran, ang China na tinitingnan bilang pangunahing mamimili at posibleng pananggalang pampulitika ng Teheran. Saan ito nagaganap? Sa Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan sa pagitan ng Gulf at Gulf of Oman kung saan dumadaan ang halos 20% ng langis ng mundo. Paano ito ginawa? Sa pamamagitan ng naval blockade, banta ng pagharang, mga sangsyong pinansyal at direktang presyon sa mga mamimili at bangko na konektado sa langis ng Iran. Sa praktika, binago ni Trump ang laro sa pagtutok sa ekonomiya ng Iran, hindi sa buong pandaigdigang daloy. Sinimulan ng Estados Unidos ang blockade noong Abril 13 para harangin ang mga barkong papunta o paalis sa mga pantalan ng Iran, pero hindi nito apektado ang paglalayag sa pagitan ng mga pantalang hindi sa Iran. Mahalaga ito dahil ipinapakita ang lohika ng operasyon. Layunin ng Washington na panatilihin ang international na ruta at sabay na sakalin ang sumusuportang makina ng rehimen ng Iran. Isa itong presyo na eksakto pero may malawak na epekto. Ang pinakamalakas na senyales ng pagbabagong ito ay lumitaw sa asal mismo ng China. Ayon kay Trump, hiniling niya kay Xi Jinping na huwag magpadala ng armas sa Iran at sinabing sinagot siya na hindi inaarmasan ng Beijing ang Tehran. Idineklara ng US Treasury Secretary na naniniwala ang Washington na titigil ang China sa pagbili ng langis mula Iran dahil sa blockade at banta ng sekundaryang parusa. Sa mahalagang sandali, mas pinili ng Beijing ang sariling ekonomikong kaligtasan kaysa sa pagliligtas sa Iran. Mas lalong naging mahalaga ito dahil ang China ang bumibili ng mahigit 80% ng langis na iniluluwas ng Iran. Kapag natsigil ang daloy, agad maapektuhan ang Tehran. Kung di makapag-export, mapipiritang itambak ng rehimen ang langis sa mga imbakan. Kapag napuno na ang imbakan, bababa ng produksyon. Ibig sabihin, pag walang mailalabas sa dagat, mauubusan ng pondo ang rehimen. At paano ito lumalabas sa aktual na sitwasyon? Makikita ito sa pag-atras ng mga barko, sa takot ng merkado, at sa pagbagsak ng kakayahan ng Iran na gumalaw. Iniulat ng Associated Press na sa unang 48 oras ng blockade, 10 barko ang sumunod sa utos na bumalik. Iniulat ng Reuters na naharang ang ilang barkong konektado sa Iran at langis, pati ang langis ng China na may parusa sa ilang naobserbahang kaso. Kasabay nito, ang trapiko sa Hormuz ay nananatiling malayo sa normal. Ibig sabihin, hindi pa rin naibalik ni Trump sa normal ang ruta, pero nagawa na niyang baligtarin ng pressure at ilipat ang pangunahing gastos sa Iran. Bakit hindi nakipagbanggaan ang Sina? Dahil mabigat at simple ang usapan. Ang ekonomiya ng China ay nakaasa sa matatag na supply ng enerhiya, maayos na industrial chain at planadong panganib. Ipinakita ng mga datos na inilabas na yung linggo na bumagal ang pagproseso ng langis sa China noong Marso dahil mismo sa mga panganib sa supply sa gitnang silangan. Maaaring magmatigas ang Beijing sa publiko, ngunit ang tunay na dahilan ng kanilang desisyon ay ang proteksyon ng kanilang industriya. Ang pagsali sa laban para sa Iran ngayon ay magdudulot ng sabay-sabay na krisis sa enerhiya, pananalapi at kalakalan.
Iyan ang dahilan kung bakit nananalo si Trump. Nananalo siya ngayon sa Hormuz. Hindi dahil tapos na, kundi dahil panalo siya sa sentrong round na ito. Inalis niya sa Iran ang kalamangan ng paggamit ng kipot bilang libreng sandata. Itinulak ang China sa depensiba at ginawang isang problemang logistikal, bangko at militar ang langis ng Iran. Patuloy na nagbabanta at lumalaban ng Iran, sinusubukang makipagnegosasyon gamit ang takot, pero mas nag-iisa na sila ngayon at binabago nito ang laro. Ngayon, simple lang ang huling tanong, ano ang susunod? Maaring muling magsimula ang pag-uusap ng Estados Unidos at Iran, ngunit nananatili ang mga di pagkakasunduan sa programang nuklear ng Iran, kalayaan sa paglalayag sa Hormuz at pagpupundo sa mga armadong grupo sa rehiyon. Pagkatapos ng mga huling araw, naging hindi pantay ang negosasyon. Pumapasok ang Iran na may pressure at China na maingat. At pumapasok ang Estados Unidos na may pakiramdam na natagpuan nila ang eksaktong punto kung saan ito pinakamasakit.